scripture is found in the book of Matthew, chapter 22, verses 34 to 40. Okay, open your Bible in the book of Matthew, chapter 22, verses 34 to 40. So, in reverence of God's word, please stand. 34. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, and the Pharisees got together. One of them, an expert of the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. This is the word of the Lord. Please be seated. Morning, Exxon. Sige, before we start, let's pray. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong mercy and grace that you have taken care of us all through these years, and that you have called us into your kingdom, and that you have called us into your work. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na sustenance at paggagabay at pag-aalaga. Even now, in-acknowledge namin ang presensya mo dito sa aming kalagitnaan. Sinabi mo, where two or more are gathered in your name, there you are in the midst of them. Kaya in-acknowledge namin ang iyong spirito na naandito sa aming presensya. And so, Lord, as we look at your word, we pray na maisantabi namin ang maraming issues na nagsusurround sa aming buhay, and that you would allow us to focus our minds and our hearts and our eyes to you and to you alone, sa mga gusto mong ituro sa bawat isa sa amin. Kaya ang prayer namin ay marinig namin ang boses mo, hindi ng pastor. And we pray, Lord, that as we hear your voice, bigyan mo kami ng grasya na hindi lamang maintindihan ang gusto mong sabihin, kundi turuan mo kaming sumunod at ibuhay ang iyong salita sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa mga binasa natin, nakita natin that the law, ang teaching ng Panginoon ngayon ay love God and love your neighbor. So ang ating theme ngayon ay love Jesus. Klaro naman kasi na si Jesus ay Diyos. So sa scripture, nakikita natin, maski na saan ka pumunta dito, that all the law, lahat ng mga sinasabi ng Panginoon dito sa Biblia is fulfilled, right? Is fulfilled in one word, and that is love. Sabi nga doon sa binasa natin kanina,
itong mga regulasyon na to, love God and love your neighbor, ay napufulfill. Sabi sa verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. So, lahat ng mga regulasyon ng Panginoon ay they hang dito sa dalawang bagay nito. And that is to love God and to love your neighbor. So, sa ngayon, itong panahon natin na ito, laksan ng konti. Sa panahon natin na ito, meron tayong iba-ibang pagkakaintindi sa love. Right? May kanya-kanyang iba-iba ngayon ang meaning ng love sa tao. Ang isa sa mga popular interpretation ng love ay yung salitang eros. Yun yung intimate love. Yun yung may gusto ka dun sa tao. Uyab. Right? Eros. Yan. Intimate love. Yun ang popular ngayon. Kaya nagpapasexy yung mga babae para magustuhan sila. Diba? Kasi eros ang basa ng tao ngayon sa love. Meron naman yung phileo. Phileo. Yung pagmamahal, yung friendly, yung brotherly love. Yan. Yung katulad nung pagmamahal natin sa mga kapwa natin Kristiyano. Pagmamahal natin sa ating mga kapatiran. Phileo. Friendly love. Meron naman yung storge. Yan yung pagmamahal sa pamilya. Right? Mga magulang. Pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Pagmamahal natin sa ating mga anak. Storge yan. Okay. Tapos meron naman isa rin sa sa popular ngayon yung hindi ko alam kung tama ang pronunciation ko, philautia. Philautia. Yan yung pagmamahal sa sarili. Self-love. Sa mga psychiatrists, ang tawag nila dyan, mga narcissistic. Ang mahal nila ay ang sarili nila. Pagharap nila sa salamin, I love you. Ganon. So, ang buhay nila is all about love for oneself. Love for oneself. Yan yung vanity. Okay na ba yung itsura ko? O okay na ba yung suot ko? O respetado ba nila ako? Ganon. Vanity ba? Vain. At saka yung selfishness. Ako. Akin. Yan. Yan ang mga prevailing na pagmamahal ngayon. Wala ka nang iniisip kundi sarili mo. Pero, ang focus nung binasa natin kanina na scripture ay yung word na agape o agape. Right? Agape. Ang ibig sabihin nun, ang concern mo ay yung welfare nung iba. Yung concern mo ay yung welfare ng iba. Tapos, isa pang description ng agape ay sacrificial love. Sacrificial. Isasakripisyo mo ang sarili mo dahil sa kabutihan ng iba. Kumbaga sa another term na alam natin dyan, selfless. Baliktad nung selfish. Yung selfish, sarili. Yung selfless, sinantabi mo yung sarili mo para sa kapakanan ng iba. Agape. O kaya, yung isang definition din ng agape, moral. Moral. Kung ano ang tama, yun ang mahal mo. Mahal mo yung tama. Right? Mahal mo ang mga bagay na tama sa tingin ng Diyos. Kasi, iba-iba naman ang tingin natin sa tama.
Meron sa atin, pagka legal, pwede na. Maski na mali. Right? Like, sa Amerika, yan naman ang alam ko. Yung divorce, legal man yan. Pero laban yan sa kalooban ng Diyos. Yung abortion, papatayin mo yung baby mo. Right? Legal man yan sa Amerika. Away ngayon sa Amerika, away yung issue na yan. Legal yan. Pero, tama ba yan? Ang agape ay pagmamahal sa tama ayon sa mata ng Diyos. Agape. So, with all that in mind, maintindihan natin, makita natin, sabihin natin na ang pag-ibig o love is actually a mystery. Maski ako, hindi ko maintindihan yan. It's a mystery. It's a miracle even. Yeah? Kasi pagka nagkakasal ako, siguro mga 15 na inaikasal ko, nakikita ko yung milagro ng pagmamahal. Kasi dalawang tao, hindi man magkakilala yan. Right? Walang relasyon. Tapos bigla na lang na magtatagpo, people who do not know each other, they start to know each other, magkakilala na sila, nagsisimula na silang magkakilala, and then, sabi nga natin, sa lingwahe natin sa Pilipino, nade-develop. Right? Magkakilala lang, nagkakakilala na, and then suddenly, from one day to the next, they suddenly fall in love. Right? Fall in love. Paano kaya nangyayari yun? And then, somehow, they decide that they would spend the rest of their lives together. The rest of their lives. Magkasama na tayo, buong buhay natin, magpakasal na tayo. Paano nangyayari yun? Na dalawang tao na hindi magkakilala, walang kaano-ano sa one another, tapos biglang nagsama na dahil biglang nagmamahalan, tapos they take care of one another their whole lives. Paano nangyari yun? Kaya sila Ate Linda, naka 50 years na sila. Tayo dito, meron na sila Nestor at saka sila, malapit na rin dyan. Kami, naka 50 years na rin kami. 50 years. Nag-decide kami to take care of one another. Paano nangyari yon? Love is a miracle. Nag-decide ang dalawa to take care of one another for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ang makapaghihiwalay lang sa atin ay kamatayan. Paano nangyari yun? How does one learn to love someone? Sa atin, pagka makakita bagay sila. Hindi sila bagay. Right? Nanggagaling ba yun sa loob? Bigla na lang nangyayari yun? Innate? Conscience? O in many instances din, sinasabi ng tao, anong makukuha ko dito? Dito, hindi mo maisip, hindi mo iwasang isipin, makakita ka ng mga puti dito, asawa, mga Pilipina. Isipin mo, nag-asawa lang yan para mas stable yung pamilya nila. Kasi may pera yung puti. Yung puti naman, hindi kasi kasya ang pera ko sa US, dito na lang ako mag-aasawa. Popular pa naman ang mga Pilipina sa marunong mag-alaga sa matanda. So,
They take care of one another dahil merong ganansya siya sa isa. O kaya, mamahalin mo yung tao dahil meron siyang nagawa para sa iyo. Isipin mo talaga yung mga mahal mo, bakit mo sila mahal? Isipin mo lang. How do you love someone, especially kung hindi mo nakikita yung tao? Believe talaga ako sa mga long-term relationships, ay long-distance relationships. Kung talagang pagmamahal yan. Right? Imbis na, maski na sila ay magkahiwalay, nagmamahalan sila. Maski ano man ang reason, igsoon, whatever the reason, ito ang makikita natin. Ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, is a choice. Ikaw ang nagdesisyon dyan. It is a choice that you make. Kaya sabi mo, mahal ko itong tao na to. Now, nung present sa akin ito, nung sinabi ni Pastor, ito ang subject mo, medyo na problema ako. Kasi, I cannot tell you, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung paano mahalin si Jesus. Hindi ko maituro yan sa inyo. It is a choice that you make. Desisyon mo yan. Kung mamahalin mo si Jesus o hindi. Maski ano yung yaw-yaw ko dito. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano sinasabi ng scripture ngayon, pero kayo ang magdedesisyon dyan. At makikita naman yan kung talagang mahal nyo si Jesus. So, kung ganito, hindi mo hindi mo talaga maituro yan. Why was the law given in the first place? Bakit binigay yan? You shall love the Lord your God. And you shall love your neighbor as you love yourself. Shall, ha? Shall. Ibig sabihin, you have to do this. Why was the law given in the first place? Now, meron kang choice. Dalawa. It's either you obey the letter of the law. Kung ano ang sinasabi ng batas, sundin mo. Obey ba? Parang mga robot tayo. No, kung ano ang sinabi, sunod. Kasi, baka mamaya, pag hindi tayo sumunod, baka merong kaparusahan. Obey tayo kay Lord. Kasi yan ang utos. Pwede rin yun. Right? You obey the letter of the law. Kung ano ang sinasabi ng sinusunod mo yon. Or, we choose to love because of the reason behind the law. Kasi pagka nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lang yung susunod tayo, ito kasi yung utos eh. We have to see why it was given. Maintindihan natin the reason behind the law, yung nasa loob ba nung sinabi ng Panginoon, hindi yung binasa mo lang yung letter, kundi yung dahilan dun sa likod. Kaya ina-encourage namin ni Pastor Glenn, pagka nagbabasa kayo, pagka mayroong pinag-uusapan, ang nasa isip ninyo palagi, bakit? 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 Hanggang makarating ka dun sa ugat. Bakit ka ng bakit? Gusto kong mag-aral na mabuti. Bakit? Para maganda ang trabaho. Bakit? Para marami akong pera. Bakit? Kasi pagka marami kang pera, masunod ang lahat ng gusto ko. Bakit? Kasi mahal ko ang sarili ko. Ugat ba? So,
ito, pag titignan natin yung salita ng Panginoon, tignan natin yung nasa likod. Bakit niya ibinigay yan? So, we follow the law o kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng ating isip at mga paa. Right? We just do it dahil yun ang tama. Right? Kundi ginagawa natin yan dahil we follow the Lord with our will. Buot. We follow the Lord and what He says with our heart. Kasing-kasing. Titignan natin kung ano yung spirit of the law. Kasi pagka ang tinitignan natin yung letter of the law lang, pwede kang pwede kang mag-object eh. Pwede kang, katulad ng mga bata, may sasabihin ka sa bata, tapos sasagot sa iyo. Talk back ba? Nangangatwiran yung bata. Sinabi ng Panginoon, love your enemies. Huh? Mamahalin mo yung mga kaibigan mo, pero bakit? Ba't ko susundin yan? Rebellious. Kasi rebellious man ang puso ng tao. Kaya, you resist, pero susunod ka. Dahil baka may punishment eh. O kaya sa tingin ng mga tao, no? Regulasyon. Dapat nagsisimba ka. Pagka hindi ka nagsisimba, baka husgahan ka na. Hindi yung sa likod. Bakit ka dapat nagsisimba? Dahil sabi ni Lord, don't forget the coming together. Bakit niya sinabi yun? Because we can worship God together and we grow together and we share our burdens together. Yung bakit eh. The reason behind. Yun ang titignan natin. Imbis na, pagka may marinig tayo na ganyan, did God really say that? Magdududa ka pa. Yung mga agnostic questions natin. So dito, sa binasa natin kanina, ang question na binigay kay Jesus ay ito. When the Pharisees heard that He had silenced the Sadducees, kasi may tinanong yung Sadducees, sinagot niya, nabara yung Sadducees. Tuwan-tuwa dapat ang mga Pharisees dyan. Kasi maski na yung Sadducees at saka yung Pharisees, ay they compose the Sanhedrin, yun yung ruler ng Israel. Itong dalawang ito magkakalaban kasi yung mga doktrina nila hindi magkapareho. Now, nung nagtanong yung Sadducees tungkol sa doktrina nila, sinagot ni Jesus, nabara yung mga Sadducees. Ito na ngayon. When the Pharisees heard that He had silenced the Sadducees, they gathered together. Nagtapok ang Pharisees. Tapos, one of them, a lawyer, asked Him a question. Tinanong si Jesus. Ang tanong, pero yung tanong, nakita mo naman dito sa scripture, the question was asked to test Him. Right? Ang tanong, Teacher, which is the great commandment of the law? Ano ang pinaka-importante sa lahat ng mga sinabi ng Diyos? Jesus. Sige, sagutin mo yan. Right? Nakarinig na kayo ng mga tanong na hindi interesado yung tao sa sagot? Tanungin ka, kumusta ka? Tapos ikwento mo ganyan yung situation mo. Isip-isip ng tao, hindi ko naman tinatanong sa iyo kung ano yung mga problema mo eh. Tinatanong ko lang kung kumusta ka. Sabihin mo, okay na sa akin. Hindi interesado dun sa sagot. Kumain ka na ba? Sana hindi pa. Sana kumain na kasi hindi pa ako nakaluto. Hindi interesado dun sa sagot. Ganon ito. Tanong na hindi interesado sa sagot. They're not interested really in what Jesus has to say.
Etong Pharisees na ito, hindi interested sa resurrection kasi yun ang issue ng Sadducees eh. Ang issue ng Sadducees, walang resurrection. Sinagot ni Jesus yan, meron. Ngayon, kinwestiyon ngayon si Jesus, hindi sila interesado sa resurrection dito. O eternity. Hindi sila interesado diyan sa dayon. Right? Pero ang interest nitong tanong na to, yung kanilang sariling mga tradisyon and their way of life. Ang interest nila ay yung religion, yung kanilang mga sistema and their way of life. In other words, ang interest nila ay ang kanilang authority. Right? Ang kanilang authority, untouchable sila. Ang aming mga paniniwala, hindi mo pwedeng galawin yan. Unquestionable. Kaya ngayon, ang challenge ngayon, sige nga, tingnan nga natin kung masasagot mo itong tanong na to. Right? Kasi, minsan, ang tao, mas interesado sa kanilang pride and prejudice kesa sa katotohanan. Mas interesado sila sa reputasyon nila kesa sa justice. Bakit ang hirap hukayin niyang mga yung mga korupsyon na yan? Ang hirap hukayin. Kasi poprotektahan nila yung reputasyon nila. Kasi imbis na ang importante ay ang katotohanan at ang hustisya, mas importante yung masasabi ng mga tao sa kanila. Merong mas importante sa kanila kesa dun sa hustisya. Kaya itong tanong, it is a needless question. Pero loaded. Needless siya, pero loaded. Kasi, unang-una, needless kasi lahat naman ng sinabi ng Diyos, lahat ng kanyang mga salita ay great. Kaya yung tanong mo, what is the great commandment of the law? Diyan sa lahat ng mga sinabi ng Diyos, ano diyan ang great? Ano diyan ang greatest? Right? Sa Panginoon, lahat ng sinabi niya, great. Walang sinabi ang Panginoon na walang laman. Lahat ng sinabi niya may dahilan. Lahat ito. Hindi niya binigay ito para lang meron tayong mabasa bago tayo matulog. Binigay niya ito para sa atin. It is a needless question. At lahat ng ito ay rinirespeto ng Ginoo. Lahat ng sinabi niya. He said it. Siya nagbigay eh. Although, ang Panginoon, makikita niyo sa scripture, pagka binabasa niyo, meron kayong makikita that Jesus considers the weightier things of the law. The weightier things of the law. At ang binigay niyang example, yung tithing. Tithing. Kanina, nag-tithes tayo dyan. Right? Sabi niya ganun doon sa Pharisees, nagtatithe kayo doon sa pinakamaliit na bagay. Lahat nagtatithe talaga kayo. Sa lahat ng bagay, nagtatithe kayo. Pero, ang mga magulang nyo, napapabayaan natin dito. Yung nasa likod. Yung nasa loob. Kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Kasi, yung nasa likod at saka nasa loob, siya yun. Para makita niyo siya doon. Makita natin pala. Sama ko. So dito, ang binigay na question, makita natin, the question was given to test him. Sa King James Version, to tempt him. Binigay yung tanong para lang testingin.
Na-question ako ng ganyan, yung mga philosopher ng tanong. Yung mga question ng Sadducees, philosopher yun eh. Ito yung tanong na ganyan, para testingin ka lang. Sige nga, hindi siya interesado sa katotohanan. Kasi sa kanila, right, sa Jewish culture, iba-iba ang value. Nag-aaway-away pa nga sila eh, kung ano yung pinaka-importanteng salita ng Diyos. Kung ano ang pinaka-importanteng command ng Diyos. Meron yung the law on circumcision. Kailangan bago ka makapag-worship sa Panginoon, dapat natuli ka. Tapos meron naman yung the law of the Sabbath. Pagka-araw ng Panginoon, dapat nag-worship ka. Meron naman yung the law of sacrifices. Binabayaran mo yung mga kasalanan mo. You have to pay for your sins sa pamamagitan ng mga sacrifices. Alin doon ang pinaka-importante, Jesus? Ha? So, ang ano dito, ang design dito, pagka sinagot niya yung tanong at pinili niya rito kung ano pinaka-importante, meron siyang ma-offend. Pagka may pinili siya, yung circumcision, ma-offend yung sacrifice at saka yung ano. Right? May law pa ng tithing, may law on vows, ang daming mga law eh. Right? The law of the Sabbath. Ma-offend niya yung mga tao. Dahil yung mga ibang law na hindi niya binanggit, parang hindi importante sa kanya. So, ganon. Trap talaga yung tanong. Bakit ganon? Kasi hindi nila tinitignan yung likod, yung loob. Kaya tayo, pagka nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, o kaya nakakarinig kayo ng mga wali-wali na ganyan, Bible study, mga ganyan. Ang tanong, kina-question ba natin ang salita ng Diyos? Talaga ba? Sinabi ba talaga ni Lord yan? Diba? Yung mga bata sumasagot. Para kang bata na nag-answer back sa Diyos. Hindi ka nag-answer back, pero yung isip mo, yung puso mo, kina-question yung salita ng Diyos. Mag-apply pa ba yan sa amin ngayon? 2025 na ngayon. Iba na ang isip ng tao ngayon. Modern na ngayon, modern. Ganun ba tayo? Merong ganon, tulad dito. Nagbabasa ng salita ng Diyos, pero yun sa kalooban niya, kontra siya. Kino-question niya. Talaga ba? Totoo yung sinabi mo? Baka meron namang iba. Kaya ngayon, ang daming alternative eh. Yung isang tanong dito, nung minsan, nagturo kami dito sa mga negosyante. Ang turo namin, ibigay nyo yung buhay nyo sa Panginoon. Ang tanong sa akin, Pastor, pwede ba hati na lang? Kasi meron akong negosyo eh, tapos may pamilya ako eh. Pwede ba hati na lang? Yun ang basa. Hindi kasi tinitingnan yung loob.
Yung tinignan niya, yung regulasyon. So, do we question God's word pagka naririnig natin? Kasi ito ang prayer ko ngayon na hindi nyo ko marinig. Ang prayer ko, ang marinig nyo ay ang Diyos mismo. Kayong dalawa ang mag-usap. So ngayon, pagka naririnig nyo ang salita ng Diyos, do you question His word? O do you ask questions dahil you want to fully understand what He means because predisposed ka, kumbaga sa predisposed, nakahanda na ang puso mo, maski na ano man ang sabihin niya, nasusunod ka. Yun ang predisposed. Hindi mo pa nababasa, ang puso mo nakahanda na, maski na anong sabihin mo, susundin ko. Bago mo palang binasa. Hindi yung pagka nabasa mo, mamimili ka pa. Susunod ba ako o hindi? Tulad ng scripture natin ngayon, love God and love neighbor. So, ang sagot, ang una niyang sagot, love God. So, yan yung natin ngayon, yan yung subject natin ngayon. Love Jesus. Anong sabi niya? You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, anong ibig sabihin yan? So, ang tanong niyan, what? Ano ibig sabihin yan? Tinutukoy ni Jesus yung sinabi ng Diyos sa Israel dun sa Deuteronomy 6. Hindi ko na nakopya kinulang ako sa oras Babasahin ko sa inyo. Listen, igsuon. Sabi ng Panginoon, Hear, O Israel. He was speaking to His people. At that time, ang Israel pa lang ang kanyang mga anak. Sino ang mga anak niya ngayon? Kung sino ang mananampalataya niya. So, itong mga salita na to, hindi lang para sa Israel, kundi para sa atin. Sabi niyang ganon, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words which I command to you this day shall be in your heart. Hindi mind, heart. And you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in the house, when you walk in the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them for a sign unto your hand, and they shall be as frontlets between your eyes, and you shall write them upon the posts of your house and on your gates. Hindi ibig sabihin yan, tambakan mo ng verse yung yung bahay mo. Ang ibig sabihin yan, unang-una, sinasabi niya dyan, bukang bibig mo ang Diyos. Ikaw ang magtuturo sa iyong mga anak tungkol sa Diyos.
Pinasa na natin sa pastor eh. Sa'yo binigay yan. Tapos, sinabi, nakatayo ka, naglalakad ka, kung anong ginagawa mo, nakahiga ka, pagbangon mo, ibig sabihin, anuman ang ginagawa mo, ang nasa isip mo, o ang sinasabi mo, o ang ginagawa mo, ay pagmamahal sa Diyos. Talaga ba? Yan ba talaga ang sinasabi niya? Isa lang naman ang puso ko, Lord. Pagka nilagay ko lahat si Lord dyan, paano naman yung pamilya ko? Hindi na magkakasya. Meron akong bote sa bahay eh. Puno ng bigas. Tapos merong buto sa loob. Malaking buto. Pag tinanggal mo yung laman, tapos inuna mo yung bigas bago mo ipasok yung buto, hindi magkakasya. Pero pagka inuna mo yung buto bago yung bigas, magkakasya. Subukan nyo. Ibig sabihin, pag inuna mo si Lord sa buhay mo, magkakasya lahat ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Pero pagka inuna mo ang pagmamahal mo sa pamilya mo kaysa kay Lord, hindi magkakasya. Subukan nyo. Mamaya, pag-uwi nyo. Marami pa dito sa Deuteronomy, kung babasahin niyo yan. Merong mga interpretasyon ng love God by serving Him and obeying Him. Ang problema dyan, ang mga tao, minsan sumusunod lang. Kasi yun ang regulasyon. We serve dahil sabi, we should serve. Sumusunod ka dahil yun ang dapat. Hindi ka sumusunod dahil gusto mong sumunod dahil mahal mo ang pinagsisilbihan mo. Tapos sa Deuteronomy rin, hindi ko na pero reconciled na ba kayong dalawa? Hindi yan sunod-sunod sa Hindi yan sunod-sunod sa regulasyon. It's either nagsiguli ka na o hindi. And then you can love God. Sa totoo lang. So dito, kung binabasa ninyo yung mana ninyo, napapansin siguro ninyo this week. Diba? Istorya ni Noah, ang ngayon, nasa mana this week. Yung mga wala pang mana, humingi lang dito, available. Merong ginawa si Pastor Glenn na devotional every day na makakatulong sa atin, araw-araw. So this week, ang isa sa mga nabanggit doon sa Bible, sa sarili mong Bible study, ay yung experience ni Noah. Kabisado niyo naman yan. Dumating yung panahon, pagtingin ng Diyos sa tao, everybody was wicked. Tapos ang sinabi doon, the intentions of the thoughts of their hearts are all wicked all the time. Kita niyo? The intentions of the thoughts of their hearts are all wicked. Ang tinitignan ng Ginoo, hindi yung ginagawa, nag-homosexuality, gambling, kung ano ng mga bisyo nila, nakikita nila, pero ang tinitignan ng Panginoon, hindi yon.
Ang tinitignan ng Panginoon, yung nasa kasing-kasing. The intentions of the thoughts of their hearts are all wicked all the time. Kaya niya linipol ang sangkatauhan. Ang tinira lang niya ay si Noah at ang kanyang pamilya. Kaya hindi compliance eh. Hindi lang pagsunod. O dapat ka nagsisimba. O dapat ka nagtatay. O dapat ka nagsiserve. Mga dapat. Compliance lang yan. Sumusunod ka lang sa expectation. Pero ang puso mo, wala. Ang layo. Parang yung complaint ng Ginoo sa kay Isaiah. Yung bibig nila napakalapit sa akin. Pero yung puso nila malayo. The foundation exuon is faith. Repentance and reconciliation muna. The foundation is faith. And the end, yung resulta, is love. Tunay na love. Hindi yung eros. Hindi yung phileo. Hindi yung philautia. Love for narcissism. You shall love the Lord your God. Mahalin natin si Jesus as ours. Akin siya. Siya ay Diyos ko. Hindi lang, oo, siya ay Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Siya ay Diyos ng buong mundo. Siya ay Diyos ng buong universe. Hindi eh. Diyos ko. Akin. Hindi ibig sabihin may-ari. Hindi ka may-ari. Ibig sabihin, He belongs to you and you belong to Him. He is my God. Ikaw, sino ang Diyos mo? Ako, Diyos ko, si Jesus. You shall love the Lord, your God, sa'yo. Tinanggap mo siya as your creator. Ha? Yan, isa sa mga question eh. Kaya man ako nandito dahil nagtalik man yung mga magulang ko. Paano akong create ni Lord? Ibig sabihin ba, pagka nagtalik ang mag-asawa, magkakaanak? Hindi. Kaya mabuntis ang babae. Dahil nagdesisyon ang Lord. Dinikha ka ni Lord. So tanggapin mo yon. Siya ang aking tigalikha. Siya ang lumikha sa akin. He is my creator. He is my sustainer. Magmula nung pinanganak ka, hanggang ngayon nakatayo ka na dito. Ilang taong ka na? Sino nag-alaga sa iyo? Mga magulang ko. Ay, may nag-ampon sa akin. Ay, may mga ganito. Si Lord ang nag-alaga sa iyo all this time. Maski na yung mga lumiko-liko ka, sinusunod yung buot-buot mo, siya ang nag-alaga sa iyo doon. Buhay ka pa eh.
Ako man, ang dami kong mga kalokohan nun. Sabi ko nga, mga 6 o 8 kotse yata ang sinira ko. Ang dami kong aksidente. Buhay pa ako ngayon, hanggang ngayon. 2 years ago, nakaratay ako dyan sa SPMC. Binubuksan kong puso ko. Andito pa rin ako ngayon. Si Lord ang may hawak ng buhay natin. He is the one who sustains us. Pero pwede mo sabihin, kasi nagtatrabaho ko, kaya ako may pera eh. May maganda naman ang negosyo ko eh. Hindi, si Lord ang nagsusustain sa iyo magmula nung lumabas ka sa tiyan ng nanay mo. O hindi ka pa lumalabas, nasa loob ka pa. Sinasabi niya dun sa Psalms, siya ang nag-form sa iyo in the wombs of your mother. Kaya mas may-ari siya sa iyo kaysa yung mga magulang mo. And He is our Redeemer. Siya ang nagluluwas. Siya ang Redeemer ko. Siya ang nagluwas sa akin. Right? Tapos napag-aaralan natin ang redemption, hindi lamang yung kaluluwa mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi eh. Dito habang nabubuhay ka dito, we are at war with the world. We are at war with ourselves. Dahil yung sinful nature natin nandyan pa eh. We are at war with the devil. Porket hindi nyo nakikita, hindi totoo. Eh dito pa lang, habang nagwawali ko rito, hindi ako nagdududa. May mga demonyo dyan. Hindi lang tayo magalaw. He is our Redeemer. Tapos sinasabi pa, katatapos lang natin yung series ng Hebrews eh. He redeems us to the uttermost. Doon sa pinakakaduluduluhan ng ating kabuktutan ay binayaran na niya at naluwas na tayo dyan. Kaya hindi na bagay sa atin ang kasalanan eh. Kaya ang buhay natin na binubuhay, yung buhay ni Jesus, hindi na yung buhay natin. He has redeemed us to the uttermost. Ngayon, kung meron pa natitira, right, ibasura nyo na. Bigay nyo na yung buhay nyo kay Lord. Katulad ng pagbigay niya ng buhay niya para sa inyo. He is our Redeemer. And He is our friend. Merong mga bagay na hindi ko sinasabi kay Geraldine. Hindi ko sinasabi sa mga magulang ko. Hindi ko sinasabi sa mga anak ko. Pero sinasabi ko kay Lord. He is our friend. He is my friend. Akin. Love the Lord, your God. He is our Creator. He is our Sustainer. He is our Redeemer. He is our friend. He is our life. Siya ang kinabuhi natin. Kaya tayo nabubuhay ay para sa Kanya. Diba? 2 Corinthians 5:15. He died so that those who live should no longer live unto themselves, but to live for Him. Kaya niya ginawa yung lahat ng ginawa niya. So that yung mga nananampalataya sa Kanya should no longer live for themselves, but that they should now live for Him. Kaya siya ang buhay ko. Siya ang buhay ko. I love the Lord my God.
Sinasabi dito that we conduct ourselves to Him as ours in obedience to Him as ours and dependence on Him as ours. Parang mag-asawa ba? Mas maano pa to sa mag-asawa. Kasi may singsing ka, ito, simbolo. Ibig sabihin, siya ay akin, ako ay kanya. Pero hindi siya may-ari sa akin. Hindi ako may-ari sa kanya. But we belong to each other. Love the Lord, your God. Hindi yung pagsunod sa regulasyon yung nasa loob, yung nasa likod. We love Him as reconciled to us. Hindi mo man siya mamahal kung hindi ka reconciled. And you can be reconciled to Him only through Christ. Paano yan, Pastor? Klaro naman, repentance ang number 1. Hindi lang pagsisisi sa mga kasalanan, kundi pagsalikway sa mga kasalanan sa buhay mo. Kasi a life without God is a sinful life. Mabait naman ako, Pastor. A life without God is a sinful life. Repentance, pagsalikway ng buhay mo. Right? Pangalawa, pagtanggap kay Jesus. Sino siya? Diyos. Diyos. Siya ang naglikha ng lahat. Tignan mo yung universe. Pagkagabi, tignan mo yung buwan. Nakikita mo, siya ang lumikha nun. Nakita mo, kagabi, may mga stars, nakikita ko, siya ang lumikha nun. Tapos yung mga hindi ko nakikita, ang stars, pag ganun-ganun lang pero sa totoo lang, ang stars parang balas. Ganun kakapal. Pero nakikita natin yung mga malalapit lang. Pero andun, parang balas yan, ang dami niyan. Tapos ang dami mga galaxies doon, hindi mo nakikita. Linikha niya lahat yon. Siya, si Jesus, Diyos, na nagkatawang tao. Bakit? Para pwede makipag-istoryahan sa atin. May kwento sa atin ng pagmamahal ng Diyos at kung paano bumalik sa Kanya. Paano magsiguli. Tapos anong ginawa niya? Naging tao siya para pwede siyang mamatay. Paano mo papatayin ng Diyos? Nagkatawan tao siya para pwede siyang mamatay. Bakit? Para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi lang kasalanan. Binayaran niya ang ating pagiging makasalanan. Bayad din. Tapos tanggapin mo yon. Tanggapin mo yung kapatawaran. Tanggapin mo yung kalinisan. Repentance, pagtanggap kay Jesus, tapos commit kay Jesus. I-commit mo ang buong buhay mo para sa Kanya. Those who live should no longer live unto themselves, but to live for Him. Nabubuhay ako, Kristo, Lord, para sa iyo. Reconcile. Ngayon, pag nagsiguli ka na, mamahalin mo na ang Diyos. Hindi para sumunod sa regulasyon, yung mga nakikita ng tao, matent siya, nag-tithe siya, nagsiserve siya sa praise and worship. Hindi yung nakikita ng tao, kundi yung hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Tapos dito, makikita mo naman that ang hinihingi ng Panginoon is to love Him more than anything else. More than anything else.
Unahin mo siya. Kasama rito pamilya. Mahalin mo ang Diyos above all else. Tayo mga Pilipino, mahal natin ang mga pamilya natin eh. Pero pagka ang mga anak mo ay nakakahadlang sa iyong pag-worship sa Panginoon, idol mo ang anak mo. Love God more than anything else. Priority siya. Pag nakakahadlang, I'm sorry to say, igsuon, isalikway. Kasi yung nakakahadlang na yon, yun yung idol mo. Tapos, aanoin ko uli kayo dun sa storya ni Noah, nung nakita niya na ganun, yung the imaginations of the thoughts of their heart are all evil. Tapos ang susunod na statement doon, sabi ng Panginoon, it grieved me to my heart. Sabihin mo, ay, nalungkot si Lord. Hindi eh. Saan mo ginagamit ang grief? Yung salitang grief, saan mo ginagamit yan? Pagka may namatay, para siyang namatayan. You see? Pagka tayo ay nabubuhay, nang hindi ayon sa kanyang kagustuhan, para siyang namatayan. Kaya maano ka eh, kaya may iwasan mo talaga na ma-offend si Lord sa iyo eh. Kasi masasaktan siya eh. Ha? Nasasaktan ng Diyos? Kung ikaw nasasaktan sa Kanya, 1,000,000 times ang sakit. Diyos eh. It grieves Him to His heart. Tapos sa scripture, minsan mas importante pa sa atin yung sasabihin ng ibang tao kaysa yung sasabihin niya. It grieves Him to His heart. Mayroon pa sinasabi sa scripture, sa Jeremiah tayo, no? Sa Romans sinabi rin, whom you love, He is your God. Kung sino mas mahal mo kaysa sa Diyos, yun ang idol mo. Siya ang Diyos mo. Tapos meron din sinasabi dun sa Psalms, we become. Tayo ay nagiging kung ano man ang ating sinasamba. We become whom or what we worship. Ang ngayon, parang ang idolatry ngayon na talagang kumalat na sa buong mundo, salot talaga, cellphone addiction. Ilang oras ang ginugugol mo sa telepono mo kesa sa pag-aaral mo sa salita ng Diyos. Paggising mo sa umaga, ano ang una mong ginagawa? Bago ka matulog, ano ang huli mong ginagawa?
cellphone addiction. Epidemic yan. Kung hindi mo maisadikwa yan, mas mahal mo. Tapos, sinabi din dito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. So, mahalin natin siya with our everything and with everything that we have. May mga bisyo na hindi mabitawan. Love the Lord with all. Isalikway na yan mga yan. Hindi naman ang bisyo sigarilyo, alak, babae, sugal, cellphone. Bisyo ang cellphone. TV. Netflix. Hindi naman pagka nanonood ka ng Netflix, bisyo na yan. Pero pagka inuubos niya ng oras mo, ako nanonood ako ng Netflix. Kakailangan ko mag-relax. Pero kung maghapon ka na ng Netflix, may problema ka. Minsan hinahanap ko yung panahon na noong araw, walang TV. Walang telepono. Noon tatawag kami, sasakay pa kami ng tricycle para pumunta dun sa para magka-telepono lang. Pagkatatawag ako sa opisina, may sakit ako. May sakit na ako, pupunta pa ako sa palengke para tumawag lang. Kasi wala pang telepono nun sa bahay. Tagal ng PLDT. Namimiss ko yung mga araw na yon. Pagka bakasyon ka, hindi ka matawagan ng opisina. Wala na ngayon yan Salot talaga. May kabutihan. Pero the way people are using these things, salot. Na-infect na ang buong buhay Imbis na ang tao engaging in productive things, scrolling. Tapos dati, pupunta ka sa tindahan para bumili, mamasahe ka pa, ganon. Ngayon, Shopee, Grab. Imbis na magluto ka, tandaan ko nun, yung lola ko magluluto, abutin niya ng mga 3 oras. Doon sa probinsya, tuwan-tuwa ako yan. Doon ako sa kitchen, nanonood ako Lahat ng proseso, ginagawa niya, mga 3 oras yon. Tapos walang gasto. Kahoy talaga. Kaya ang sarap Namimiss ko yung mga yon. The way we use our advantages is idolatry. It has become an idolatry. So, ibig din sabihin nito, we gave up everything in exchange for knowing Him. Na yan man ang wali ni Pastor Glenn last Sunday. Na lahat ng mga lahat ng mga titulo mo, lahat ng mga posisyon mo, lahat ng yaman mo, lahat ng reputasyon mo, basura, ibinasura ni Paul in exchange for knowing Christ.
I-exchange mo kung ano ang meron ka to know Christ more. Hindi lang to know Christ more, to be like Christ more. So, ibig sabihin, mas kilala mo si Kristo ngayon kaysa kahapon, mas kilala mo si Kristo bukas kaysa ngayon. Mas katulad ka ni Kristo ngayon kaysa kahapon, mas katulad ka ni Kristo bukas kaysa ngayon. Pagka nakahadlang sa'yo, yung buhay mo, yun ang idol mo na dapat mong isalikway. Sabi nga, hindi ko maituturo sa inyo kung paano mahalin ng Diyos. It's your choice. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dyan. Kayo na bahala. We give up everything. Kung nakahadlang ang pamilya mo, anong gagawin mo? Kasi yung loob ang importante. Yung loob. Hindi yung nakikita. Sabi ni Jesus, this is the first and great commandment. So lahat ng nandun sa first table, andyan sa kaliwa, dalawang table yan. Yung lahat ng nandun nasa kaliwang table, you shall love the Lord your God, huwag kang gagawa ng images ng Lord, do not take the name of the Lord in vain, you shall honor the Sabbath of the Lord. Lahat yun nandun sa first tablet. Isa lang yon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. All-inclusive na yan. Obedience to this, kasi dito, yung pagsunod mo dito, out of your heart, hindi yung sumusunod ka dahil yun ang regulasyon. Yung obedience mo rito is the wellspring, yan yung bukal ng obedience mo sa lahat ng kanyang kagustuhan. Na lahat ng ginagawa mo ay tatanggapin lamang ng Diyos kung yan ay nanggagaling sa iyong pagmamahal. And the second is like unto it. Sabi niya ganon. You shall love your neighbors as yourself. So, katulad nung una, itong precept na to, is inclusive ng lahat nasaan doon sa second table. Ano yung nasa second table? You shall not kill. You shall not steal. You shall not marites. Yeah? You shall not covet. Lahat yon na andyan. You shall love your neighbor as yourself. Kasi ba't mo papatayin yung tao kung mahal mo? Ba't mo nanakawan o iisahan yung tao kung mahal mo? Bakit mo sisiraan yung tao kung mahal mo? Ba't ka maiinggit sa tao kung mahal mo? Kaya andito na lahat eh. Right? Inclusive of all the precepts of the second table, love towards fellow men and mankind as you love yourself. So, dito, unang-una, sinasabi, we are to love ourselves. Hindi yan yung sinasabi ko kanina na philautia. We are to love ourselves. Kasi meron ngang self-love na corrupt eh. Yung philautia, yung sinabi ko kanina. Wala ka ng ibang mahal kundi sarili mo. Vanity. Yung itsura mo, yan ang primary, yan ang pinaka-importante sa lahat. Para sa
Sa pagtingin mo pa lang, masasabi, uy, maraming pera to. O kaya, uy, maganda yung taste nito. Uy, may pinag-aralan nito. Sa bihis mo pa lang eh. Kaya importante yung itsura. Vanity. Kaya sa Facebook, meron pa yung finifilter, di ba? May kita mo ganyan, kukunin mo yung picture, tapos ayusin yung picture, tapos yun ang ipopost. Pero pagka nakita mo, hindi naman yan ang itsura. Vanity. Pagmamahal sa sarili. Philautia. Narcissism. Tanungin mo, maski na sinong psychiatrist, problema yan. May problema ka dito pagka narcissistic ka. My way or the highway. Yan. Self-love. Vanity. Selfishness. Yung akin. May papagawa sa'yo, anong ganansya ko dyan? Sarili iniisip. Meron nga nagwo-worship, sarili iniisip. Para mag-pogi points ako kay Lord. Para mabawasan yung kasalanan ko. Para tingin ng mga kasama ko, nagsisimba ako. Nagsiserve ako kasi, mabuting tao yan. Mabuting Kristiyano yan. Ganon. Selfishness, sarili iniisip. Yung cellphone addiction, selfishness yun eh. Sarili mo iniisip mo. Imbis na iniisip mo si Lord, gugulin mo yung oras mo to know Him more and to become Him more. Ang inaasikaso mo, scroll. Ano kaya nangyari sa buhay ni ganon? Ganon. Selfishness. Kung ang pera is the root of all evil, selfishness is the root of all great sins. Idolatry of self. Yan. And it must be put off, isalikway, and mortified. Ano yung mortified? Para saan ba yung mortuary? Yung idolatry na yan, pinapatay yan. Pero merong self-love, na yun ang tinutukoy dito, which is natural. At yun naman ay greatest duty natin sa ating mga sarili. To be preserved and sanctified by the Lord. No? Ano yon? We maintain a due regard for the dignity of our natures. Yung paligdong ng ating mga sarili. Kaya yung mga 4Ps, anong dignity nun? Para kang namamalimos. Wala ka ng dignity eh. Kami, may tinatanggap kami. Social Security. Pero pinaghirapan namin yun. Pero yung meron ka tinatanggap na hindi mo pinaghirapan, tinuturuan ka ng gobyerno maging tamad. Tapos ikaw naman, okay. Dignity ba? Yung dignity mo alagaan mo.
dignity mo before the Lord. Dignidad. Paligdong. And due concern for the welfare of our souls and our bodies. Wala namang epekto yung sigarilyo, Pastor, sa kaluwasan. Sinisira mo yung baga mo. Tapos sinisira mo yung baga nung nakakaamoy ng usok mo. Tapos the welfare of our souls. Minsan hindi natin alam. Yung mga Muslim ba? Pagka kumain ka ng baboy, madudumihan ka. Kaya kinakausap natin yung mga Muslim nung may tinanong sa akin na ganyan, kumakain ka ba ng baboy? Ang sagot ko, ang sabi ni Isa Almasi, si Jesus Christ, hindi yung pumapasok ang nagpapadumi, kundi yung lumalabas. Okay. Pero ang dami nating ginagawa na nakakapagpadumi sa ating mga kaluluwa. Kayo man nakakaalam yan. Tapos yung survey na nabasa ko noon, 50% ng mga lalaki, pornography ang inaasikaso. Kasama Kristiyano. So, kung 30 ang mga lalaki rito, 15 nagpo-porno. On the average. Ikaw naman sinasabi. You defile yourself with the things that you do. Nadudumihan mo ang kaluluwa mo sa mga bagay na ginagawa mo. Wala kang pagmamahal sa iyong sarili. Tapos, sa tunay na pagmamahal natin sa ating sarili, dignity natin, at saka yung welfare ng ating katawan at ang ating kaluluwa, paano mo ma-develop yung welfare ng iyong kaluluwa? Know Christ more. Be more like Christ. Kung mahal mo ang sarili mo. Tapos yung katawan mo. Ako, guilty rin ako dyan eh. Alam mo naman na masama sugar sa'yo, kain ka ng kain na matamis. Sigarilyo, wala namang kinalaman yan sa kaluwasan. Pero you sin against yourself. Sinabi ni Lord, love yourself. Nag-violate ka pa rin. Kasalanan pa rin. As we love ourselves, we will love our neighbor. We love our neighbor as we love ourselves. Ibig sabihin, we honor and respect all men. Dito sa atin, merong mga classification ba? Bisaya yan, kaya ganyan yan. Ilocano yan, kaya ganyan yan. Pampaganya yan, kaya yan mayabang. Mga ganon. Maski na sa mga Muslim meron May kanya-kanya, may mataas, may mababa, merong ganon. God respects everybody the same. We are no greater than our God. Bakit tayo mag-judge ng mga ganyan sa tao? Kung siya hindi man magganyan.
Sino tayo na maghusga? Masamang tao yan. Pusher yan, masamang tao yan. Honor and respect all men, esteem all men. We must wrong and injure none. Wala tayong apihin, wala tayong argabyaduhin. Yan ang sabi dyan. We must have goodwill to all and good wishes for all. Yung kabutihan ng iba ang nasa isip natin. Agape. Yung kabutihan ng iba ang nasa isip natin. Agape. And if we have opportunity to do good, do good to all. Di lang yung kawawa naman. Do something. Igsuot. Do something. And at times, when the occasion calls for it, more than love our neighbor as we love ourselves, we are even exhorted to deny ourselves for the good of our neighbor. Ha? Talaga ba? Sinabi ng Diyos yan? Tignan nyo yung Beatitudes. Basahin nyo yan. Matthew 5 to 8. Matthew chapter 5 to chapter 8. Doon mababasa nyo, pagka naghangyo sa iyo ang tao, nasamahan mo siya 1 mile, samahan mo siya 2 miles. Pagka hiningi ng tao yung jacket mo, ibigay mo rin yung overcoat mo. Magandang posisyon sa globe. Executive position na eh. For the welfare of others. Nandito siya para alagaan ng New Heights. Tapos para alagaan yung ibang mga ministries ng New Heights sa Banay-Banay, sa Matinapangi. Ginive up niya yung globe para sa welfare ng mga tao. Sunod na yung kapatid niya, Pastor Dexter. Ganyan din. Binigyan niya rin niya yung buhay niya. Hindi ko naman sinasabi magpastor kayong lahat. Sinasabi ko, kung nasaan man kayo, bigay niyo yung buhay niyo kay Kristo. Mas gusto niya nakakalat tayo. Meron sa education, meron sa health, merong mga pulis, may mga bombero. Nakakalat tayo para mas marami makarinig ng sangyaw. Bakit? Welfare nila. Kasi naluwas ka para maluwas din naman sila. Love for neighbor. Yung ibang leader magtataka, bakit hindi nagsasangyaw yung mga members niya, Pastor? Mahal kaya ng mga tao ang mga tao? Kasi kung mahal natin sila, involved tayo sa welfare nila. Natural lang na magsasangyaw tayo ng gospel. Para sa kapakanan nila yun eh. Mas gusto ni Lord yun, kaysa yung nagbibihis ka rito, todo bihis ka, tapos on time ka.
Tapos linggo-linggo nandito ka. 100% attendance ka. Pero yung private life mo naman, philautia, love for self. Sabi, on these two hang the law and the prophets. Makita mo, ang bigat talaga nitong pagkasabi kasi lahat ng mga pronouncements ng Panginoon nandito sa dalawa na ito. This is the totality and substance of the spirit of a life of faith, a life of worship, life of faith, life of worship. Hindi rules ito to follow. These are God's thoughts that came direct from His heart and spoken to our hearts as our God. These are words to live by. Hindi lang dito, kundi dito at saka dito, kinabuhi. The law is good, but the fulfillment of the law, kung wala ang love, ang law, sabi ni Paul, clanging cymbal. Love is what makes the law make sense. Now, if God is love, then God is the spirit of the law. Siya ang nando sa likod. He gives life to the law. Siya ang nagbibigay buhay sa lahat ng mga sinabi niya. And God is what makes the law para sa iyo. I fed the poor. Right? Nagbigay man ako ng scholarships. Nasa ministry team man ako. Lord, I've done all these things for you. Tapos sasabihin sa iyo, depart from my presence. I do not know you. Anong ka na? Without Jesus, the law is but a set of rules, a tyrant, a set of reasons to send you to hell when you fail to obey them. Pagka wala si Jesus, lahat ng mga regulasyon na ito, mga ebidensya yan laban sa iyo. But if you are in Christ, pagka tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, yung perfect obedience niya ay credited sa iyo, ibigay sa iyo, credited to you. And your resulting obedience is no longer following the rules, but the result of your love for God and neighbor as you love yourself. And what better way of loving God and neighbor and so on than to tell people of what God has done so that we, all of us, would be spared, maka-eskapo ba doon sa disgrasya na naghihintay sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Why don't we tell them? Ito lamang ang pinakamalaking ebidensya ng ating pagmamahal sa Diyos at sa mga tao. By telling them what Christ has done for them through His death and resurrection. Kaya yung sinasabi ni Pastor Glenn, yung vision natin dito na by, kailan ba yun? 2026 ba yun? 2027? Na bawat barangay ay merong cell group. Hindi dahil para sumikat ang New Heights, ang dami cell group ng New Heights. Hindi. Para kumalat ang salita ng Panginoon, para maraming tao ang naluluwas. Hindi yan para sumikat ang New Heights. At sinong gagamitin ng Panginoon?
Kayo man na nakatira sa bahay nyo. Kaya nga sinasabi natin, we encourage everybody na ang bawat bahay dito ay maging places of worship. Hindi naman kailangan maging ganito. I mean, nag-i-start ako ng churches sa Amerika noon. Sa garahe man lang ako nagsisimula. Yung bahay nyo, buksan nyo. Para ang mga tao doon sa inyong, sa inyong barangay o doon sa inyong street ay makarinig ng salita ng Diyos. Sa atin, parang lang yan. Trabaho yan. Ay, wala man akong alam sa Biblia. Sa tutusin lang, meron kang 1 million reasons kung bakit hindi mo magawa yan. And there is only one reason kung bakit mo magagawa. You love God and neighbor. Yung ginawa ni Kristo para sa ating lahat, that alone is more than reason. It's enough reason for us to love Jesus. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Indeed, minsan nagtataka kami, bakit binibigyan mo kami ng atensyon? We do not deserve the salvation that you offer. We do not deserve the blessings that you want to bestow upon each one of us. We do not deserve anything. What we deserve is hell. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami talaga sa iyo na gumawa ka ng paraan para kami ay maluwas sa aming sitwasyon. Masyado kaming preoccupy ng aming bulsa, ng aming reputasyon, ng aming itsura, at napapabayaan namin ang tunay na dahilan kung bakit kami nandito. Nandito kami para mahalin ka. Turo mo sa amin yan, Lord. I-revisit namin ang mga sinabi mo sa amin ngayong araw na ito. Naway may narinig kami sa iyo. And we pray, Panginoon, na kami ay sumunod. Hindi lamang dahil takot kaming maparusahan pagka hindi sumusunod sa regulasyon, kundi kami ay susunod sa iyo sapagkat mahal ka namin. Bless mo ang bawat tao na nandito, bawat pamilya na represented. Alam mo ang kanilang family situation. Alam mo ang kanilang mga problema. At alam mo rin na ikaw lamang ang kasagutan sa lahat ng ito. When we put you first, all these things shall be added unto us. Salamat, Panginoon. May you receive all the glory and honor sa lahat ng aming mga gagawin, sa lahat ng aming mga buhay. Nawa ang pangalan mo at ang pangalan mo lamang ang mabigyan gloria and praise. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.